Magandang gabi o araw po sa inyo. Ako po si Melba, taga rito sa Sitio Malantaw, isang baryong napaliligiran ng kagubatan at bundok sa bihirang mapuntahan ng mga taga-bayan. Ang kwento kong ito ay nangyari pa noong taong 1979 at hanggang ngayon tuwing naaalala ko yung mga nangyari, kinikilabutan pa rin ako. Hindi po ito gawa-gawa lang. Sa totoo lang, ilang taon akong nananahimik bago ko nagawang ikuwento ito sa iba. Isa ito sa mga kwentong halos hindi pinaniniwalaan ng iba. Pero ako, saksi ako mismo sa lahat. Ang kwento ay tungkol sa isang matandang ermitanyo na nakilala namin noon bilang si Mang Lino. Matagal na siyang naninirahan mag-isa sa paanan ng bundok. Isang lugar na halos 2 oras paakyat mula sa pinakahuling bahay sa baryo namin. Ang sabi ng matatanda, doon daw siya tumira mula noong dekada 50 pagkatapos mamatay ng pamilya niya sa sunog. Simula noon, naging tahimik siya at halos ayaw nang lumabas o bumaba sa baryo. Sa tuwing may kailangan lang siyang asin, posporo o bigas, saka lang siya bumababa. Madalas tuwing hapon nakaputi palagi, may hawak na tungkod na gawa sa matigas na kawayan at laging nakatungo habang naglalakad. Pero kahit ganon, mabait si Mang Lino. Walang masamang sinasabi sa kanya ang mga tao. Ang sabi ng ilan, marunong daw siya ng panggagamot at may alam sa ginagawa din ng albularyo. Kapag may nagkakasakit at hindi gumaling sa albularyo sa baryo, inaakyat siya ng ilang tao para humingi ng tulong. Tahimik lang siya pero mabisa daw ang mga halamang ginagamit niya. Isang araw, bandang Hunyo 1979, may napansin ang mga taga-baryo. Ilang gabi na raw na may naririnig na iyak ng bata mula sa direksyon ng bundok. Akala ng iba may naiwang pamilya o nagkampo lang doon. Pero sabi ni Aling Dalisay, isang matandang nagtitinda ng gulay, hindi raw iyon iyak ng normal na bata. Parang humahaba ang tunog at minsan parang umiiyak sa ilalim ng lupa. Hindi yan basta-basta iyak lang. May sisidlan niyang sigaw. Parang may laman ang boses, sabi ng matanda. Pagkalipas ng ilang araw, bumaba si Mang Lino sa baryo, dala ang isang batang babae. Mga 6 o 7 taong gulang lang siguro. Maputla, marumi at parang takot na takot. Dinala niya ito sa tindahan ni Kapido para bumili ng bigas, tuyo at sabon. Ito pala ang bago kong kasama sa kubo, sabi ni Mang Lino sa may-ari ng tindahan. Anak mo ba yan? Tanong ni Kapido. Hindi, inampong ko. Natagpuan ko siya sa may batis. Gutom na gutom at umiiyak. Tahimik lang ang bata, nakatingin sa lupa, wala man lang imik. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Kapido sa bata. Hindi sumagot ang bata. Tinawag ko na lang siyang Rosa, sabi ni Mang Lino. Wala naman siyang maalalang pangalan eh. Mula noon, tuwing bumababa si Mang Lino, lagi niyang kasama si Rosa. Lagi nakasuot ng luma pero malinis na bestida. Hindi nagsasalita pero palaging nakatitig sa mga tao na parabang pinag-aaralan ng bawat isa. Ilang linggo ang lumipas, napansin ng mga taga-baryo na tila hindi tumatanda ang itsura ni Rosa. Sa halip, parang mas nagiging maputi, mas kumikintab ang balat at lalo pang gumaganda. Baka alaga yan ng diwata, biro ng iba. Pero si Aling Dalisay, iba ang hinala. Hindi yan. May kakaiba sa batang yan. Lalo na sa mga mata niya. Parang may kumikislap na pula kapag gabi. Isang gabi habang nagbabantay si Mang Turing, ang tanod ng baryo, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa bakuran nila. Parang may hayop na kumakaskas sa bubong. Pag-ahon niya ng tingin,
Nasulyapan daw niya ang isang maliit na anino. Hindi hayop, hindi rin tao. Nakaluhod sa bubong at parang may kinakain. Nang tumingin daw ito sa kanya, nakita niyang maliit lang pero may mata na kumikislap na parang nagbabaga. Kinabukasan, nakita nilang patay ang baboy ni Mang Turing. Butas ang tiyan, ubos ang laman loob. Siguro yung mga ligaw na aso lang. Sabi ng iba, pero si Mang Turing nanginginig ng nagkwento. Nako, hindi yun aso. Tao ang ngugis, pero parang bata. Mula noon nagsimula ng kabahan ang mga tao. Lalo na't sa mga sumunod na gabi, may mga manok na nawawala, may kambing na natatagpo ang tuyo ang dugo, at sa may sapa, may mga bakas na maliliit na paa. Parang paa ng bata pero may kuko na mahaba, sabi ng isa na taga-baryo. Noong isang araw ng linggo, bumaba ulit si Mang Lino sa baryo. Mag-isa lang siya. Nasaan na yung batang kasama mo? Tanong ni Kapido. Natulog, nilagnat kagabi. Sagot ni Mang Lino, pero napansin ng mga tao parang may pasa sa braso si Mang Lino at may gasgas sa leeg. Kinagabihan, may mga batang naglalaro sa tabing ilog nang may nakita silang maliit na nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Parang bata pero nakabaliktad ang paa. Nang makita silang mga bata, tumakbo ito ng mabilis. Mabilis pa sa aso paakyat ng bundok. Kinabukasan, dumating sa baryo si Aling Pasing, galing sa kabilang probinsya. Taga-Sisyo Lawin daw siya. Mga 3 bayan ng layo. Nag-usap sila ni Kapido nang mapatingin siya sa isang larawan sa dingding ng tindahan. Larawan iyon ni Mang Lino noong binyagan ng anak ni Kapido. Kasama si Rosa. Bigla raw namutla si Aling Pasing. Yan yung bata. Yan yung anak ng kapitbahay namin. 3 buwan na siyang nawawala. Ayon pa rito, napatingin ang lahat sa isa't isa. Baka magkamukha lang, sabi ni Kapido. Hindi. Siya yun, pero patay na siya. Nakita namin ang bangkay niya sa ilog. Walang laman ang tiyan. Pagkatapos ng pagkakakilanlan ni Aling Pasing kay Rosa, kumalat ang balita sa buong baryo. Patay na daw yung batang yun. Kung ganun, ano yung kasama ni Mang Lino? Ngunit walang gustong umakyat sa bundok para alamin. Takot ang mga tao, lalo na't gabi-gabi naririnig nila ang mahihinang yabag mula sa kagubatan. Minsan ay parang tawa ng bata na humahalo sa hangin. Si Mang Lino sa kabila ng mga usapan, tahimik pa rin sa kubo niya sa taas ng bundok. Ngunit simula ng araw na umamin si Aling Pasing na patay na ang batang kamukha ni Rosa, nagsimula na ring makaramdam ng kaba si Mang Lino. Noong gabing yun, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, may hawak na lamparang langis na patingin siya kay Rosa. Wala ito sa banig nito. Tumayo siya, tinawag ang pangalan ng bata. Rosa, saan ka na naman pupunta ng ganitong oras? Tahimik ang paligid. Ang tanging narinig niya ay ang huni ng kuliglig at ang mahinang agos ng tubig sa batis. Lumakad siya papunta sa likod ng kubo kung saan nakasampay ang mga pinatuyong dahon ng sambong at yerba buena. Pagliko niya roon, bigla niyang naamoy ang matapang na amoy ng dugo. At sa liwanag ng lampara, nakita niya si Rosa. Nakaluhod, may hawak na manok at sinisipsip ang leeg nito habang dumadaloy ang dugo pababa sa bibig niya. Napatigil si Mang Lino. Nanigas, hindi siya makapagsalita. Paglingon ni Rosa, nakangiti siya pero puno ng dugo ang mga ngipin at labi niya. Lolo, gutom po ko. Napatras si Mang Lino. Nanginginig ang kamay niya habang itinataas ang lampara. Rosa! Bago pa niya matapos, biglang tumakbo si Rosa papasok sa kubo.
Mabilis na parang hangin. Kinabukasan, walang imik si Mang Lino. Tinakpan niya ng kumot si Rosa habang ito'y natutulog. Sa liwanag ng araw, mukha lang itong inosenteng bata. Pero napansin niyang mainit ang balat nito at parang walang pulso kapag hinahawakan. Pagdating ng tanghali, bumaba si Mang Lino sa baryo para bumili ng asin at langis. Nang tanungin siya ni Kapido kung ayos lang ba si Rosa, ang sagot niya ay, Oo, nilagnat lang. Bata pa kasi, mahina pa siguro ang resistensya. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya mapalagay. Pagbalik niya sa kubo, wala na si Rosa. Wala na rin sa paligid ang mga damit nito. Nakakalat. Sa lupa may mga bakas ng paa na parang sa bata pero nakabaliktad. Sinundan niya iyon hanggang sa may batis. Doon nakita niya si Rosa nakaupo sa bato, nakatingin sa langit. Rosa, saan ka galing? Ngumiti lang ito. Nakakita po ako ng mga tao sa ibaba. Ang saya nila. May nagkakantahan. Bawal bumaba doon. Maring sambit ni Mang Lino. Bakit po? Maraming tao, hindi mo kilala. Tahimik lang si Rosa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. May ngiting kakaiba. Hindi naman ako natatakot sa tao eh. Mas takot sila sa akin, Lolo. Hindi alam ni Mang Lino kung anong ibig sabihin noon . Pero nang tumingin siya sa mga mata ng bata, nakita niyang may bahid ng pula ang mga yon . Parang sinag ng apoy sa loob ng mata. Simula noon hindi na nakatulog ng mahimbing si Mang Lino. Gabi-gabi naririnig niya si Rosa na lumalabas ng kubo ng tahimik. Tapos ay bumabalik bago sumikat ang araw. Isang madaling araw, sinundan niya ito. Tahimik lang siyang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan hanggang sa marating niya ang gilid ng kagubatan. Doon nakita niyang si Rosa ay nakaluhod sa tabi ng isang baboy ramo. Kagat ang tiyan nito at dinidilaan ang dugo na parang uhaw na hayop. Diyos ko! Mahinang sambit ni Mang Lino. Napalingon si Rosa at sa sandaling yon, malinaw na nakita ni Mang Lino ang anyo nito. Mahaba ang dila, mahaba ang kuko at pumapayat habang kumakain na parabang hinihigop ang laman loob. Nang tumigil ito, bumalik ang anyo. Batang babae ulit, maputla pero inosente ang tingin. Lolo, bakit po kayo gising? Hindi nakasagot ang matanda. Nanginginig siya habang tinitignan ng bata. Kinabukasan, nagsimula na siyang magdasal sa lumang orasyon na natutunan niya pa sa kanyang ama. Alam niyang hindi ordinaryo ang batang ito, pero hindi niya rin kayang patayin o itaboy. Napamahal na ito sa kanya. Baka may awa pa ang Diyos sa kanya. Baka kaya siya dinala sa akin, may dahilan. Bulong ng matanda sa sarili. Lumipas ang ilang linggo. Lumala ang mga kaganapan sa baryo. May nawawalang mga alagang hayop gabi-gabi. May mga bangkay ng manok at baboy na walang laman loob. Isang gabi, may bata ring nawawala. Anak ni Mang Turing, ang tanod. At sa tabi ng sapa, natagpuan ang sapatos ng bata, puno ng dugo. Kinabukasan may mga umakyat sa bundok para hanapin kung may bakas. Pagdating nila sa lugar ni Mang Lino, nakita nila si Rosa na nakatayo sa labas ng kubo, nakangiti sa kanila. At maya-maya, biglang pumasok sa loob na sobrang bilis. Mang Lino, nasaan ang kasama mo? Tanong ng isa. Natutulog sa loob. Sagot ni Mang Lino halatang hindi mapakali. Pag-alis ng mga tao, umarap si Mang Lino kay Rosa. May kinalaman ka ba sa bata sa ibaba? Sumagot ka. Unti-unting tumingin si Rosa sa kanya. Malamig ang tinig. Hindi ko siya sinaktan. Gutom lang ako eh. Nanginig si Mang Lino. Diyos ko, ano bang klaseng nilalang ka? Hindi ko rin alam.
Pero simula nung gumising ako sa ilog, hindi na ako katulad nila. Mula noon na, halos mabaliw si Mang Lino sa takot at awa. Nilalagnat siya gabi-gabi. Iniisip kung dapat bang itaboy si Rosa o tulungan. Pero tuwing nakikita niya itong nakahiga, parang batang ulila lang. Hindi halimaw kundi isang nilalang na hindi pinili ang pagiging ganoon. Hanggang isang gabi, nagising siya sa ingay ng kaluskos sa labas. Paglabas niya, may nakita siyang 3 nilalang, mga anino, mahaba ang dila, lumilipad sa sangahan ng mga puno. Isa sa mga ito ang bumulong. "Ibalik mo siya sa amin, hindi siya para sa inyo." At mula sa loob ng kubo, narinig niyang umiyak si Rosa. Gabi na noon at ang paligid ng bundok ay tahimik maliban sa ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig. Nakaupo si Mang Lino sa tapat ng kanyang kubo, hawak ang lamparang halos maubos na ang langis. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na sumasakal sa dibdib niya. Narinig pa rin niya ang mga tinig mula sa dilim, may hinang boses ng mga nilalang na parang nagmumula sa hangin. "Ibalik mo siya sa amin," wika ng kanyang naririnig. Dinig din niya ang iyak ni Rosa sa loob ng kubo. Nang tuluyan niyang maisip na baka may masamang mangyayari, dali-dali siyang pumasok. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sulok, yakap ang sarili, nanginginig. "Lolo, nandito sila. Gusto nila akong kunin." Bulong ni Rosa. Namumula ang mga mata. Lumapit si Mang Lino, nilapitan ng bata at tinakpan ito ng kumot. "Huwag kang lalabas, Rosa. Walang makakakuha sa'yo habang ako'y naririto." Pero sa labas ng kubo, may mga anino nga kumikilos. Parang 3 tao. Pero ang mga galaw ay hindi normal. Mabibilis, pasuray-suray, at nakalapat sa lupa ang mga kamay habang gumagapang. Maya-maya, may kaluskos sa bubong. Tapos may mahina ngunit nakakapangilabot na halakhak. Kinuha ni Mang Lino ang anting-anting na nasa ilalim ng kanyang banig. Isang lumang bato na may ukit ng krus at 3 titik na hindi niya mabasa. Matagal niya na iyong gamit tuwing may nagpapagaling sa kanya, panlaban daw sa masasamang espiritu. "Kung totoo man kayo, subukan niyong lumapit." Bulong niya. Sa isang iglap may kumalabog sa pinto. Malakas, parang may bumangga. Tapos may boses ng babae. "Lino, buksan mo. Ako ang ina ni Rosa." Halos magdugo ang tenga ni Mang Lino sa kakaibang tono ng boses. Malambing pero malamig, parang walang laman ang kaluluwa. "Hindi mo ako maluloko." "Hindi mo siya pag-aari. Dugo namin siya. Ibinigay lang siya sa iyo para lumakas. Pero ngayon, kukunin na namin." Niyakap ni Rosa ang kanyang lolo. "Lolo, ayaw kong sumama sa kanila." "Hindi kanila makukuha hanggat humihinga ako." Ngunit sa sandaling yon, may sumampal na hangin sa buong paligid. Pumasok sa mga siwang ng dingding ang malamig na ihip. Sabay may bumalot na amoy ng bulok na karne. Paglabas ni Mang Lino ng kubo, nakita niya ang 3 nilalang. Isa sa kanila babae na mahaba ang buhok, maputla ang balat at nakalabas ang dila na singhaba ng braso ng bata. Ang 2 naman ay lalaki, payat na parang buto-buto na, may mga mata na kumikintab at humpak ang pagmumuka. "Bakit niyo siya gustong kunin? Bata siya, walang kasalanan." "Hindi siya tao. Isa siya sa amin, anak ng lahi ng gabi. Binuhay mo lang siya nang di mo alam ang kapalit." Nang sandaling yun naalala ni Mang Lino ang unang gabi nang makita niya si Rosa. Nakaluhod sa tabi ng batis, umiiyak, marumi at tila naliligaw. Ang tubig noon kulay dugo. Akala niya lang nasugatan ng bata, pero baka iyon na ang hudyat. Bumalik siya sa loob,
Kinuha ang sako ng asin, binudbura ng paligid ng pinto at mga siwang ng dingding. Ayokong ibigay ang batang yan. Wala na kayong karapatan sa kanya. Narinig niya ang sigaw ng mga nilalang sa labas, matinis at parang sabay-sabay. Kung di mo siya ibibigay, kukunin namin siya. Biglang lumipad ang bubong ng kubo, tinangay ng malakas na hangin at pumasok ang isa sa mga aswang. Napaatras si Mang Lino. Niyakap niya si Rosa habang ang nilalang ay naglalakad papalapit. Nakangisi, bumubuka ang bibig na may matutulis na ngipin. Pero bago ito makalapit, itinapo ni Mang Lino ang anting-anting sa hangin at sumigaw ng orasyon na matagal niya nang hindi binibigkas. Sumigaw ang nilalang na patras, nasunog ang balat na parang dinilaan ng apoy. Kasunod nun, naglahong parang usok ang tatlo. Nang matapos ang lahat, bumagsak sa sahig si Mang Lino. Habol ang hininga. Si Rosa naman ay nakayakap pa rin sa kanya. Umiiyak. Lolo, babalik sila? Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako kinukuha. Bulong ng bata. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya si Mang Lino na ibaba si Rosa sa baryo. Hindi naligtas sa bundok, pero pagdating nila sa paanan ng daanan, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang itsura ni Rosa. Mas payat, mas maputi, at sa liwanag ng araw parang aninong naglalakbay sa ilalim ng balat niya. Bata, anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa sa kanila. Ngumiti si Rosa, mahina, tapos tumingin sa araw. At ng mga sandaling yon, dumugo ang mata niya. Magsisigaw na sana ang mga tao, pero tinakpan ni Mang Lino ang bata. Sumigaw siya. Walang lalapit. Bata lang ito, ngunit halatang nanginginig siya. Gabi ring iyon, nagpasya siyang dalhin si Rosa sa lumang simbahan sa kabilang baryo. Baka sakaling may pari na makatulong. Naglakad sila ng ilang oras, dala ang lampara. Sa daan panay ang tingin ni Rosa sa langit. Parang may naririnig. Lolo, hindi mo ako mailalayo sa kanila. Manahimik ka, Rosa. May dugong kagaya ko sa dugo mo. Napatigil si Mang Lino. Anong sinabi mo? Kaya mo ako naririnig, kaya mo ako nakikita. Nang makarating sila sa simbahan, sarado na ang pinto. Ngunit sa gilid nito, may nakasinding kandila at isang matandang lalaking nakaitim na sutana, si Padre Simeon, ang pari ng kalapit na baryo. Anong kailangan ninyo? Tanong ng pari. Padre, tulungan niyo kami. May nilalang na gustong kunin ng batang ito. Tinitigan ni Padre Simeon si Rosa, tapos ay napaatras. Hindi siya ordinaryo. Alam ko, pero bata siya, Padre. Maawa kayo. Lumapit ang pari, hawak ang krus. Nang idampi niya ito sa noo ng bata, uminit ang hangin at sumigaw si Rosa. Demonyo! Hindi mo dapat dinala yan dito, Lino. Hindi siya demonyo. Isa siyang bata. Ngunit sa harap nila, unti-unti nagbago ang anyo ni Rosa. Lumabas ang mga pangil, humaba ang dila at pumutok ang mga ugat sa braso. Nangangalit ang hangin sa loob ng simbahan. Lolo, tulungan mo ko! Niyakap siya ni Mang Lino kahit mainit ang balat ito, kahit nasusunog siya sa bawat haplos. Hindi kita iiwan, kahit ano ka pa. At sa sandaling yun, nagliwanag ang buong simbahan. Parang may pumunit na apoy mula sa langit. Nang tumigil ang liwanag, si Rosa ay nakahandusay sa lupa, walang malay. At sa labas ng simbahan, naghihintay ang tatlong nilalang. Nakangiti, nakamasid. Madilim ang buong paligid ng lumang simbahan. Tanging mga kandila lang sa altar ang nagbibigay ng liwanag. Nanginginig ang mga apoy sa bawat ihip ng hangin. Nakahandusay si Rosa sa sahig. Maputla, walang malay, at may bakas ng paso sa balat. Si Mang Lino, nakaluhod sa tabi niya, hawak-hawak ang kamay ng bata. Padre, tulungan niyo po siya.
Namamanhik na sabi ni Mang Lino, nanginginig ang tinig. Si Padre Simeon naman, matanda at may halong takot sa mga mata, ay humakbang palapit, hawak ang krus at bote ng banal na tubig. Hindi ko alam kung kaya ko pa ito, Lino. Kung totoo ang paniniwalaan ko, ang bata ay nasa pagitan ng dalawang daigdig. Kalahating tao, kalahating nilalang ng kadiliman. Pero may kaluluwa pa siya, Padre. Naririnig ko pa siyang umiiyak tuwing gabi. Tahimik lang ang sandali ng simbahan. Sa labas, unti-unting dumidilim lalo kahit walang ulap sa langit. Ang buwan na kanina'y maliwanag, ngayon natatakpan ng itim na ulap na parang usok. Sumunod ang malamig na hangin at ang halakhak ng tatlong nilalang mula sa kagubatan. Padre, nandyan na naman sila. Sa ngalan ng Diyos, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasaway ko kayo, mga anak ng kadiliman. Huwag kayong lalapit sa tahanan ng Panginoon. Ngunit sumagot ang boses mula sa labas. Boses ng babae, malalim at parang dalawang dila ang gamit. Hindi mo kami mapipigilan, pare. Anak namin yan. Ang dugo niya ay sa amin. Sumabog ang pinto ng simbahan at pumasok ang malamig na hangin kasabay ng tatlong nilalang. Mga aninong hugis tao pero naglalakad na parang hayop. Ang una, ang babaeng mahaba ang buhok, lumapit kay Rosa. Rosa, gising na. Umuwi ka na sa amin. Hindi ka na babagay rito. Nanginginig si Mang Lino. Tumayo siya, humarang sa pagitan nila. Hindi mo siya anak. Niligtas ko siya mula sa ilog na nilamon niyo ng dugo. Hindi mo siya niligtas, Lino. Ibinuhay mo lang muli ang gutom niya. Tugon ng babae. Muling nagliwanag ang mga mata ni Rosa. Dahan-dahan siyang bumangon. Lolo, ang sakit ng ulo ko. Ngunit habang nagsasalita, humahaba ang kanyang kuko at nagbabago ang boses. Rosa, labanan mo yan. Huwag kang magpapadala. Umiiyak ang bata. Ayoko, Lolo, pero gusto kong kumain. Gutom ako. At bago pa siya mapigilan, tumalon siya sa isa sa mga nilalang at sabay nilang sinunggaban ang isa't isa. Halimaw laban sa halimaw. Nagsigawan ng mga ibon sa labas ng simbahan. Bumagsak ang mga sanga ng puno at yumanig ang lupa. Si Padre Simeon nagdasal ng malakas hawak ang krus, habang binabasa ng banal na tubig ang sahig. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, palayasin ang kadiliman. Nang mapatak ang tubig kay Rosa, napasigaw siya ng malakas, hindi sa sakit kundi sa pagkakahati ng loob niya. Lolo, tulungan mo ko. May mga boses sa loob ng ulo ko. Lumapit si Mang Lino kahit nasusunog ang balat niya sa init galing sa katawan ng bata. Rosa anak, makinig ka. Hindi mo kailangan maging katulad nila. Kaya mong labanan yan. Wala ka nang magagawa, matanda. Sa bawat gabi unti-unti siyang magiging isa sa amin. At kapag natapos ang ikatlong gabi ng buwan, magiging ganap na siya. Lumapit si Padre Simeon, tinutok ang krus sa babae. Kung anak ng dilim ka, masusunog ka sa liwanag ng Diyos. Ngunit tumawa lang ito at sa isang iglap, lumipad at sinunggaban ng pari. Sumabog ang lampara, nagliyabang sahig. Padre! Sigaw ni Mang Lino. Lolo, nasusunog po si Padre. Wala na tayong oras anak. Kailangan nating tumakas. Lumabas sila sa gubat. Nagdilima. Walang buwan. Ang mga kuliglig tahimik. Ngunit habang tumatakbo sila, naririnig ni Mang Lino ang pakpak ng mga nilalang sa taas. Mabilis, mabigat, parang malalaking paniki. Lolo, hindi sila titigil. Babalikan nila tayo. Kung ganoon, dito na natin to tatapusin. Dinala niya si Rosa sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok kung saan dati siya nag-aalay ng halamang gamot. Doon may lumang bilog na bato sa gitna, altar ng mga ninuno, sabi ng matatanda. Lolo, anong gagawin natin? Kaya mong pumili, Rosa. Tao ka, hindi ka halimaw.
Ngumiti ang bata pero may luha sa kanyang mga mata. Pero yung dugo ko hindi sa tao. Nararamdaman ko kapag may dugo, naaamoy ko kaagad. Kung ganoon, dito mo tapusin ang sumpa. Ako ang bahala sa'yo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dumating na ang tatlong nilalang. Mula sa itaas ng kuweba, bumagsak ang mga ito. Humihiyaw, humahagigik. Wala ka nang ligtas, bata. Hinawakan ni Mang Lino ang kamay ni Rosa, sabay itinapat sa altar. Kung kailangan ng sakripisyo, ako na lang. Sigaw ni Mang Lino. Huwag mo na siyang kunin. Ngunit si Rosa ay umiiyak at nanginginig. Hindi pwede, Lolo. Ako ang dapat mawala. Ako ang sumpa. At bago pa siya mapigilan, kinagat niya ang sarili niyang braso at idinikit ang dugo sa bato. Sumigaw siya ng napakalakas. Boses ng bata, boses ng halimaw na sabay-sabay. Kumulog ng malakas. Yumanig ang lupa at nagliwanag ang kuweba. Ang tatlong nilalang ay napapasigaw habang nagliliyab at natutunaw sa apoy. Si Rosa nakatayo sa gitna, umiiyak habang unti-unting naglalaho ang anyo niya sa liwanag. Lolo? Rosa anak, huwag mong gawin yan. Salamat po sa pag-ampon. Mahina niyang sabi bago tuluyang naging abo ang kanyang katawan. Naiwan si Mang Lino nakaluhod, yakap ang mga abo. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang humahaplos sa kanyang balikat. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-baryo sa kuweba. Nakatulala, hawak ang lumang bato na may marka ng dugo. Wala na si Rosa. At mula noon, hindi na muling nakita si Mang Lino sa baryo. Sabi ng mga matatanda, minsan daw kapag gabi ay tahimik ang bundok. May nakikita silang matandang lalaki na may kasamang batang babae. Naglalakad sa gilid ng batis, may dalang lampara. Tahimik lang daw, pero kung makikita mo sa liwanag, ang anino ng bata, walang paa. Makalipas ang 15 taon matapos mawala si Mang Lino at si Rosa, nanatiling tahimik ang baryo. Walang gustong pumunta sa parte ng bundok kung saan naroon ang kuweba. Sabi ng matatanda, may mga ilaw daw na biglang lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Ilaw na parang lampara at minsan ay tinig ng bata na tumatawag ng Lolo.